ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:02 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tugtog Biyernes, agdulong sang mga balita. Hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sang mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultiro, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingog sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon sa aton nga mga kautugan, mga bahin sang Pilipinas o kung sang kalibutan. Welcome mga biyan sa pagpangalagad sa programa Balita Sosyal. Adlaw kita subong sang Miyerkules, Mayo 21 tuig 2025. Sa kinaandan ako ang inyo alam, Arian Grace Areniata. Mga subong nga adlaw sang Miyerkules, aton nga pagpangalagad subong nga hapon. Damo kita no sa topiko nga pag-istoryahan. Takip na diri mga biano ang paghiwat naton sa labing una nga Western Visayas Ease of Doing Business. Dokon EODP Fair nga pagpapangunahan sang aton man nga Anti-Red Tape Authority dokon ARTA isang local government unit o kon LGU Pavia Iloilo. Kung man mga biyan nga hapon, istoryahan naman ang update sa ating nga paghahiwaton nga palarong pambansa 2025 sa Ilocos Norte. Nabalano ang mga activities na tapos na no or ongoing nga ginahiwa aton man nga delegasyon ng Western Visayas Regional Athletic Association sa Ilocos Norte. And mag-asiplatan naman mga biyano ang total number of assistance nga ginhatag no sa mga families affected no sa siniman nga activities sang Bulkan Kanlaon. Ini mga benopat pato ng aton nga mga balita gikan diri sa Western Visayas, magakuha kita na isang pinaka-latest naton nga weather update. Ino naga-bugid ang ulan. So, kamusta ko naton ng weather subong nga adlaw sang Miyerkules and at the same time ng aton nga projected maximum heat index. Radyo Pilipinas Weather.
Sa atong piyakalinya, si Sir Jeff Makiling sa Pag-asa, Iloilo. Sir Jeff, good afternoon. Yes, ma'am, yung hapon gets ka na mga latest weather update sa Sabugan, Wednesday, May 21, 2025. ITCZ ang gaapag sa Mindanao hanggang Palawan, Eastern is na nag-apag sa the rest of the country. Meanwhile, dahil sa sa Western Visayas, maging magulubay o tumugal ang mga kalangitan, na madalas nga sila tingin mapagulan pangingat at panay-growth to gasini sa Eastern East. Ngayon natugtog sa mga federasyon na silangan tugtog umiyan na silangan para sa hamit diri sa Western Visayas, makanay tugtog sa ranam lang para sa mga palutatan diri sa atong katigatan. Forecast temperature na 27 degrees 43 degrees Celsius. Ang forecast sa maximum heat index para sa 44 degrees Celsius at lang nag-abot lang. Ang 27 minutes ang aga. Magkatuloy siya 6:06 p.m. para sa gabi. Mga dito sa update rin tayo dito sa station na subject makikita sa natin. Sir Jeff, anong reason nga nag-ulan kagapon diri sa aton sa Iloilo or particularly kagabi? Yes, ma'am, bali ang naganda na ang kapasang ulan sa atong kagapon is ang ating weather system na ITCZ. Kahapon, sir, ara kita sang low pressure nga ginabantay sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. May we know, ara pa ini sa gihapon sa sulod sang PAR? Yes, ma'am. Bali sa subong, sir, ma'am, wala may kinapansin na LPA sa sagwa sa sulod sa mga PAR. Pero may anak kita lang na ang ini nga PAR kinapansin na ara sa sagwa. Sumunga. Pero ano ang chance, sir, nga may ara kita no palabuton nga bagyo subong nga semana diri man sa aton sa Pilipinas? Yes, ma'am. Bali sa subong, ma'am, wala mga nagkitapansin na mga bagyo or LPA sa sulod or sagwa sa PAR na nasa tao. And you've mentioned, Sir Jeff, no 44 degrees Celsius na labot na bala nato ng ini nga heat index. Sa subong, ma'am, ito nga po, yung pinakalaas, maximum heat index sa 41 degrees Celsius. Okay, but usually, Sir Jeff, no, until when ang monitoring naton sa aton man nga heat index, mga ano oras? Yes, ma'am, bali ang pinakataas ng mga heat index na ginanatawag is probably at around the late afternoon, mga around 1 onwards. Ang 41 degrees, sir, ano gani oras ini nato na record? Yes, ma'am, bali ang record natin is at around 12 to 1 p.m. as of now. Okay, lastly siguro, Sir Jeff, ang imo panugyan sa aton nga mga tagpalamati. Yes, ma'am, bali sa pong ginabi sila sa pagkito na magandang niya kung pagkalo kita, magdala kita sa kung sa nga payo at para sa protection natin, mag-inong kita po sa madamo at tubig. Okay, with this, Sir Jeff, madamo gid salamat kag sa liwat maayong hapon. Yes, ma'am, salamat kay Mayang Hapon sila. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga biyan, si Sir Jeff Makiling, ang aton nga weather observer sa Pag-asa, Iloilo. So, ang kahapon mga biyan no, nga low pressure area nga ginabantayan nato no yara sa sulod sa PAR. According diri kay Sir Jeff no, wala na but may ara kita subong nga ginamonitor isa ka LPA no outside of Philippine Area of Responsibility. Ang reason mga abya no sa pag-ulan-ulan kahapon bangod no sa LPA no nga aton nga na monitor because ato ya wala sang or wala sang direct effect no sa aton sa Western Visayas. Samtang mga abya no for today Miyerkules 44 degrees Celsius ang aton nga projected maximum heat index as of 1 p.m. Ang pinakataas pa lang nung na-record natin yara pa lang sa 41 degrees Celsius. Hopefully hindi malapot no ang 44 degrees Celsius. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas, launang 11 sa hapon. As mentioned earlier, mga abyan subong nga hapon. Sayangan natin ang labing una nga Western Visayas Ease of Doing Business Fair. Pagkahiwato no sang aton nga Anti-Red Tape Authority o ARTA kag sang aton man nga Local Government Unit of Pabia, Iloilo. O naton mga biyasan o ini mga services no ang pwede ma-avail mga pumulong oras mag-umpisa ano no nga mga ahensya sang gobyerno magabuylog sa pagahiwaton man naton Western Visayas Ease of Doing Business.
Later on, mga Ben, makaupod na ang nga Chief Administrative sa Anti-Red Tape Authority on Arta Regencies, si Ma'am Josephine Venus Castillo. Pagyahan taman mga bino ining mga isyo nga nahatag ang number of assistance given sa mga pamilyano dito sa Negros Occidental na affected sa nga siniman nga paglupok ng bulkan kanto. Magakuha makita no sa latest update sa man nga delegasyon coming here from Western Visayas sa panarong pambansa 2025. Last time naton mga beno nga update sa aton nga Department of Education, nagabot na dito no ang aton man nga delegation sakay no sa nga barko and nag-abot sa Manila and non-travel no sakay sang bus tulong sa Ilocos no. So hibaloon tano ano na ang mga nagakalatabo dito sa aton man Billeting School San Nicolas National High School. Hatag man kami sa update sa kapadayon man nga National Festival of Talent at National Schools Press Conference. Mga biyan, batagan ho sa aton nga pagbalik, makaupod na na ang aton mga Chief Administrative Arta Regency, si Ma'am Josephine Venus Castillo. Mga biyan, magabalik ang programa Balita Sosyal. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaling maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where insects na, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Ang sawit ay bang bang bang, ang sawit ay bang bung bang. Ang babae sa lansangan, huwag iritang kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritang kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Lola, ano po nangyari nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa araw-araw? Nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa, tinangka niya na kunin na kaagad ang lahat ng ginto na iiitlog pa ng gansa. Eh di namatay po ang gansa, Lola? Tama. Eh di wala na pong gansa na magbibigay sa kanya ng gintong itlog araw-araw. Yan ang aral natin na nakuha sa gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Ang ating kalikasan ay tulad ng gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Magpapatuloy ang ating pakinabang sa mga gubat, mangroves, coral reef, dagat at sa kalikasan kung ang mga ito'y aalagaan at pagyayamanin, hindi sisirain. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunang ito. Mga kababayan, narito na ang mabuting balita. Magtatayo dito sa atin ang mga pabrika. Ang mga walang hanap buhay ay magkakaroon ng hanap buhay. Ito ay patunay ng pag-unlad ng ating bayan. Makaraan ng 5 taon, Mga kabarangay! Marami nang nagkakasakit dito sa atin dahil sa usok galing sa pabrika. Dahil sa ng ilog, nagkakamatay ng mga isda na lang nasusok. Hindi na natin magamit ang ilog sa ating mga patubig.
Ang pag-unlad ay hindi dapat sumira sa kalikasan. Sa halip, ang pag-unlad ay dapat magpayaman sa mga likas na pinagkukunan at hanap buhay ng nakararaming tao. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Sana'y tinaki ng mga magulang kong maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa infeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magtigil at gumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya isumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena, at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA, at ng himpilang ito. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:20 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa Balita o Sosyal, kagako ang inyong alagad, Marian Grace Aranyata. As mentioned earlier, mga biyan, sa bunga hapon, istoryahan natin ang pagkahiwaton nga 11 nga Western Visayas Ease of Doing Business, EODB Fair, at man nga Anti-Red Tape Authority, at sa local government unit, Pavia, Iloilo. Nato mga biyan, sa bunga hapon, no, pila bala ka mga agencies ang mag-partner, katanyag sang ilang services. San o ini no kag oras magabukas kag diin ang venue sang aton man nga fair. Kay mga biyan sa aton piyang linya ang aton nga Chief Administrative sang Arthur Region 6 si Ma'am Josephine Venus Castillo. Ma'am Jo, good afternoon sa imo and welcome here sa Radyo Pilipinas Iloilo. Yes, mayroon hapon yan sa inyo, kaya mayroon hapon man sa tanan nga tagpalamat ni sa Radyo Pilipinas Iloilo. Yes. Ma'am Jo, una sa tanan, no, we would like to say thank you for saying yes, no, nga makaupod ka namon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo.
I know no nga ti subong nga Miyerkules masako ikaw but you said yes nga makaupod kanamon diri no sa Radyo Pilipinas Iloilo. And first of all Ma'am Jo no san obala naton himuaton ang aton no nga labing una nga Western Visayas Ease of Doing Business Fair. Okay, ma'am. So, una, dito sa tanan, nagpasalamat na po, ma'am, sa inyong oportunidad na ginhatag mo sa amon nga mawaragwag mo namon diri sa inyong shape no, ng amon activity. So, hindi ma'am pagkahiwaton sa May 26 sa Robinson Mall, Paglia. So, sa third floor, ma'am, nga area sa Robinson Mall. Mm-hmm. So, ang activity, ma'am, start ini siya mall hours, bali sa alas 10 ng aga, nga magabukas ang mall. Kag mag-end man ini siya, ma'am, depending sa mga agencies, so pwede niya end sila office hours niya 8 or ang 5 p.m. Pero ang mall naman is nag-allowed sa atin as naman sa ilang closing. Yes. And speaking of agencies, Ma'am Jo, no, ano bala ang lauman naton on the day no sang aton man nga EODB Fair? Oh, actually, ma'am, 22 government agencies and offices po nag-confirm attendance nga mag-join dito sa amon sa Robinson's Mall. Kaya hindi sila mag-offer man sila sang services nila dito, no? Like sa aton nga LTO Region 6, mag-offer ni sila sa pag-release ng mga salay sa mga plates ang aton nga tricycle operators and drivers of station sa area sa Paglia, ma'am. So, may anak man kita, ang DICT, mag-offer man sila sa nila nga e-book app, nga kagang free internet connection. And then may anak man kita, ma'am, sa DIR, Revenue District Office number 75, kag number 74. Mag-offer man sila like 10 inquiry, DIR updates, online registration, or ilang oras. So, kapag yung mama, at ang PhilHealth, mag-aaral man, mag-join man dito. Kag may mga services man sila nga i-provide, ang ating SSS, PSA, LTO, na-mention ko na ang LTO, no? Kag may harap kita mamang pag-ibig, na-join man, and then the GSIS, the DFA, ma'am, ato man dito, mag-join man sa aton. And ang local government of Pabia, ang the business permit and licensing, ma-accessible man, kag mabalik man sila, ma'am, sa ilang mga local products, which they are proud of. Ang inino nga activities naton bali may ara pagkita sa nga program nga pagahiwaton before mag-start ining mga agencies naton to offer sang ilang services. Actually, ma'am, sa morning, ma'am, no, may ara na kaming opening program, mag-deliver lang si Mayor natin sa atin nga welcome message. Then may ara na kami special video message from our beloved Secretary General Ernesto Perez. And then, may ribbon cutting lang po kami just to signify lang po and then start na po nung pag-open ng mga services po ng iba't ibang government agencies. Yes. Ma'am, ano kadako nga bulig no, sa mga pumuluyo naton ang paghiwat naton sang fair? No? Ano ba na ang tinutuyo sini? Kaga paano naton no, mapasangkad pag ang ease of doing business diri man sa aton sa Iloilo? Actually, ma'am, ini siya ginbase namon no sa Proclamation number 818, which is nagpirmahan sa ating Presidente sa March 3, which proclaiming month of May thereafter, no, from this year and every year na siya, ease of doing business month. So, bali, ini siya, part lang ni siya, isa lang ni siya sa part. Kaya kada mo kami activities, actually, doon sa central office, nag-conduct sila fund run, which will also looking forward na next year po makakandak makalidra sa Region 6 sang Panran man. But then, for the nationwide naman yung activities, amo ni siya ang Grand EODB Fair, na una na amo niya Western Mindanao, and then amo niya ang sa Western Visayas, amo niya sa May 26. So, nationwide niya ang activity, lain-lain lang mga amo niya schedule. This is to, make the government services accessible to the public. Yes. So, para makita lang nila ba ma'am katrisara sa mall area, gani ma-access nila, kag makita nila kung ano ang mga services na ma-offer po sa gobyerno natin to provide ease of doing business for our sa ating citizens. Yes. Ma'am, nga asa Banwasang Pavia kita magahiwat? Actually, ma'am, very tight kasi ang schedule namon. And the first thing that we approach, we are very, very thankful kay Mayor. Kaya gin-accept kita yun ang hamon niya. Pag-approach wala sa iya, kaya we are looking for a venue which is magiging convenient pa tayo sa mga tao at the same time, lesser man ang expenses nga ma-incur namon.
And we are very, very happy and thankful gid sa kay Mayor nga gin-accept kay ni nga challenge nga gipangayo namon sa iya. So nagpasalamat din kami sa dako sa LGU Pavilla, ma'am. Nag-join din sila kag nag-support lagi sila sa among nga mga kilikoton. Yes. Ma'am, ara bala si Secretary Ernesto Perez? Ay, ma'am, muna gani gusto-gusto kita ni Mr. nga mag-attend. Kaso lang, unfortunately, wala siya nakakuha sang ticket na fully booked ang March ang May 26. So muna nga kapangalain siya niya sa Manila. Kagilonggo siya. O Ilonggo gid siya. Yes, Ilonggo yes. kami Iloilo. So gusto kita ni mag-attend. Ang problema lang, di tried tatlo na ka-airlines. Ay Philippine Airlines, Pacific, at ang Cebu Pacific, at ang isa, wala din siya kakuha. Fully booked kita na. So ang available na flight sa afternoon, wala naman siya mabutan pa nga activity. Yes. Ma'am, so kapag si Sir Pasensya, hindi siya kapon. Yes. Ma'am, based sa inyo nga monitoring, no, kamusta ang pagpatuman mas sa ease of doing business sa ating nga mga LGUs kag sa mga agencies man naton? Actually, ma'am, so far sa Western Visayas, daw may mga aral lang kita ang mga LGUs na non-compliant pagitman. Okay. But then nag-happy man kami kay they are very welcoming man sila. Once na magkadto kami sa ila nga taga naman sa feedback, whatever nga ma-observe naman sa kanila that they need to follow or they need to comply, welcome man sa ilang idea. Wala man siyang may mga negative resistance or violent resistance from them. So, very thankful man kami kay ang cooperation, kay ang harmonious working relationship with nagpasalamat man kami sa DILG, Region 6, na very active man sa pagsuporta and also with the DICT. So nga mapatigayang ginamo ng electronic business one-stop shop sa aton yung mga LGUs. Yes. And ano pa bang reason no nga may ara pa sa gihapon LGUs nga do hindi makapatuman, ma'am? Kung kisa may iba na budget constraints, ang iba man mga personnel, ng manpower nila, kulang-kulang gidman, which is hindi naman sa mabasol, ang kapasidad sa atin ng mga LGUs wala, ma'am. Pero they are trying naman. Wala man sila sang nag-resist with. Yes. And may ara pa bala ka mo, ma'am, na baton as of now, no? Nga mga report na tuhoy man sa red tape sa mga ahensya sang gobyerno naton. Yes, actually, ma'am. Actually, may damo na kami gina-process ng mga complaints na nare-receive man namon, kaya na-process man namon. But wala pa may record. Yes. Naka-complaint sa nga mo dyan na batang kakilaman na complaints na na-resolve. Yes. So, basta ongoing yun siya, mama nga mga tayo sila accept sa mga complaints. So, medyo nagadamo-damo, nagipan mama sa 2 years na kami sumong sa Western Visayas. So, nag-triple na ang numbers of complaints na nare-receive namin. Yes. Ma'am, ano ang, or may ara ilang ikaw, no, sang madumduman, ma'am, ano ang common nga mga complaints nga nabaton sa aton mga ARTA Regional Field Office? Actually, ma'am, ang most common is the non-break policy because under our 11.3 very clear dito sa dira, the government offices and the agencies or local government units, wala kita isang non-break policy kita. Ibig sabihin, ma'am, even during lunch break or coffee break, there must have somebody nga mag-perform po ng hindi naman bawal na magkaon, banyaga, hindi bawal. Ang dapat lang, may nagabulos sa imong trabaho. That somebody should know how to do your job. Hindi pwede nga nagabulos lang siya para magpumpo, para lang may tao, but then somebody din nga maka-accommodate sa atong client during lunch break. Yes. Ma'am, Jo, no, refresh us lang, no, kung ang isa ka tawo luyag mag-complain, no, diin siya magakagto. Pag ano kalawig ini siya dapat, ma'am, or ang process nato, no, sa sa Batman sang sining complaint nila? Actually, ma'am, hindi ko kapansin mo sa timeline na masabat na nila complaint. Pero pag submit ng complaint, ma'am, we have so many ways. Pwede po sila magsulat sa amon, pwede man nila kami i-email, pwede man nila i-access ang amon niya ARTA Facebook page, or ang amon niya ARTA website. Maka-email, maka-ano din sila sa yung complaint, maka-hatag din sila sa ila complaint. Once na ma-receive naman man ang complaint, nag-assign kami sa tracking number, ina-endorse sa amon sa central office. Then we do the due process na i-validate nila naman, ma'am, ang complaint before taking action. Diba, simple kung isa may harap ng mga complaint na submit lang para panira lang ba na, ma'am? So we really have to validate
first before further action po siya. Yes. And going back, ma'am, sa aton nga pagahiwaton no nga ease of doing business fair no diri sa Western Visayas. So this fair hindi lang siya limited, ma'am, for residents of Iloilo. Yes, ma'am. Hindi po siya limited for the residents of Iloilo. Para man po, for everyone, para ma-familiarize man sila kung ano ang mga services na gina-offer sa aton ng mga government offices. So, it's good din ka mabisita Manila, kag makita nila, maybe they can avail the services on that day, basi pwede man lang mahatag man yung sikida sa ila kung anong nila kinahanglanon. Yes. So, ano ang pwede nila dalon or kinahanglan nila, Ma'am Jo, nga dalon? So siguro ma'am, depende gidabi kung ano nga services ay avail nila. Pero most common man lang nga ginapangita, ginato nila identification card kung may anak sila. So amo siguro number 1 din. But for the LTO, ang services na i-offer nila during that day is the releasing of the plate. So na-inform na ma'am ang kutub sa mga katubiga pag magkuha ay may mga ginpadalanan sila ma'am sa information from the LTO. Which nga na-submit na nila ma'am ang whatever requirements kay releasing na gid lang ang dira nga stage sa amon. Yes. So lastly na lang ma'am Jo no ang imong nga invitation sa aton nga mga tagpalamati no nga mag-avail sa mga nanaytuhan nga services ang aton mga government agency sa pagahiwaton naton nga Western Visayas Ease of Doing Business Fair. Yes, ma'am. Sa ma'am, sa una, sa liwat, nagpasalamat din ako sa oportunidad na ginhatag ninyo sa amon para makapag-ibalo namon man sa publiko ang aming activity. Kag salamat man, madamong sa inyo ang pagsuporta. So, sa ating mga tagpalamati, sa May 26, mayara kami Grand AODB Fair sa Robinson Mall sa 3rd floor sa Pavia. So, welcome din mo for 22 government agencies ang available dito. Kag makita ninyo kung anong services na i-offer nila. Like sa civil service, mag-receive sila sa application for the August 10, 2025 career examination. So, pwede din sila, whoever dira nga gusto magkuha sa exam sa ating Civil Service Commission, then pwede din sila ka-apply dito, ma'am. So, amo na, damo pa ma'am ng mga officers na involved. So, makita niyo man sa amon website posting kung ano mga services na pwede nila i-offer. Yun. With this, Ma'am Jo, madamo gid nga salamat once again no, sa time nga ginhatag mo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. Maayong hapon and halong ikaw, Ma'am Jo. Salamat gid ma'am. Madamo gid nga salamat. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga abiyano, si Ma'am Josephine Vinos Castillo, ang ating Chief Administrative gikano sa Anti-Red Tape Authority o ARTA Region 6. So 22 mga abyan ka mga government agencies mag-kanyag no sa ilang services diri ang ARTA Region 6, Local Government Unit of Pavia, DFA, GSIS, Pag-ibig, kanyang masang services ang LTO, ESA, PhilHealth, DIR, Department of Information and Communications Technology, DICT, ILG, lakip man ang DTI, Iloilo, SSS, PRC, PCIC, DA Region 6, Bureau of Fire Protection, Pavia, DSWD6, lakip man ang Civil Service Commission, Philippine Information Agency, ang Globe Telecom. Pwede ka mo mga abyan maka-avail sang services sang sinino nga mga government agency. No, ang most common nga need ninyo dalon is your identification card. And for those naman yan no, nga kung isandaan ka mo dira mga abyan sang text message sang aton man nga LTO. Ito sa releasing sang plates no sa tanan nga toda sa Pavia. Doon yun na kwaon no ang inyong plate. So yung aton mga abyan ang aton nga May 26 sa Kamot sa Rob Pavia 3rd floor.
Mano nga ti appeal sa mga services mas mapalapit sa inyo na especially sa mga kauturan nato dira. Ikan sa panuwasang pamilya, hindi na ninyo kinahanglan pa nga magkagto sa isa ka ahensya sa gobyerno para nga mag-avail sa services and then travel naman o kung sakay naman sa jeep, kung sa taxi o kung sa bus, dulo no sa another naman nga siya sa gobyerno. So gira no tingob sa isa ka venue. So once again no kay Ma'am Jo. Damo gid nga salamat of course kay Ma'am Joyce no sa aton man nga Arta Regions sa pagbulig man sa aton no nga makakonect kay Ma'am Jo. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas sila 1:37 sa hapon sa aton nga pagbalik. Kasi platan naton mga biyan ang update sa palarong pambansa no sa aton nga nagapadayon nga ginahiwat sa karon na National Schools Press Conference kag National Festivals of Campus. Lagi pa mga abyano ang assistance nga ginhatag na sa mga pamilya dira sa Negros Occidental nga naapektuhan sa paglupok sang Bulkan Kanla. So, tanan mga abyano bantayan pagbalik sa programa Balita Sosyal. Mga kababayan, narito na ang mabuting balita. Magtatayo dito sa atin ang mga pabrika. Ang mga walang hanap buhay ay magkakaroon ng hanap buhay. Ito ay patunay ng pag-unlad ng ating bayan. Makaraan ng 5 taon, Mga kabarangay! Marami nang nagkakasakit dito sa atin dahil sa usok galing sa pabrika. Dahil sa dumi ng ilog, nagkakamatay ng mga isda na nanggasusok. Hindi na natin magamit ang ilog sa ating mga patubig. ang pag-unlad ay hindi dapat sumira sa kalikasan. Sa halip, ang pag-unlad ay dapat magpayaman sa mga likas na pinagkukunan at hanap buhay ng nakararaming tao. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor kasi healthy nanay, ganda buhay. Chong 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 chong, pasipol-sipol, makamanong sa labas. Magtigil at gumalang, kaya ikaw sa labibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa labibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena, at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon.
Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA, at ng himpilang ito. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered For genuine peace and development. Together, victory will be ours. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumutik? Ha? Ako ba yun? Hubad at tuguan ang babaeng nakita sa madilim na eskinita. Hindi ako biktima, manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Uy, Julie! Ang date ni Elma. Parang tulalang-tulala ka dyan. Mama, tulungan mo ako. Akala ko date lang yun. Sumama naman ako. Tapos, sarap niya ako. Anong gagawin ko? Ano? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Game, 1, 2, and... Pahatuhon, balikat ulo, kita kwetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang bakawan? Panggatong bitoy. Mabuting bakawan, maninos pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo. Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki, at nagpaparami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. Bakit sa kabilang barangay ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nahuhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw, parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi. Sabi ni Lolo yun. Biton! Lagot! Ayan na si Lolo. Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Sa Philippine Economic Briefing, inilahad ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na unti-unti nang nakakabangon ang ekonomiya ng Pilipinas sa epekto ng pandemya. The country is on its way to a strong recovery from the pandemic and a robust, broad-based growth in the next 6 years. Kanya rin inilatag ang magiging solusyon sa inflation at kahirapan sa bansa. We will focus on agriculture as a strong driver for growth. An efficient and modern agriculture sector will ensure food security for all and reduce poverty. Sa huli, kanyang ibinida ang mga hakbang upang masiguro ang pagbangon at ikabubuti ng buhay ng bawat Pilipino. My government will swing the doors even wider for high-value investments from both the domestic and international business communities. More investments mean higher economic activity and more jobs, and then a better life for Filipinos. Pangulong Romualdez Marcos Jr. sa 77th United Nations General Assembly. Sa Radyo Pilipinas, special coverage. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:46 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo
publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga abyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal, kagakong inyong alagad, Marian Grace Eranyata. This time mga abyan, maghahatag kita sang update sa aton man nga delegasyon from Western Visayas sa palarong pambansa 2025. At duman ninyo mga abyan last May 17, Sabado, naghalin din ang aton nga delegation athletes na coach, assistant coach, mano ang aton nga chaperones and members ang aton man technical working group. At abot sila sa last May 18. And grand travel going to Ilocos Norte. Nag-abot kaagamo ng Mayo 19. And last time mga abeno sa pag-interview natin kay Sir Hernani Escolar Jr., ang ating Regional Information Officer. Gipahayag niya gaan lang sa short break dong aton man mga student athletes para nga makapahuway kiti laba-laba ang ilang panawig ang ilang land travel before magsabak sa mga orientation. So para mga abyan makita ninyo sa aton nga Facebook live ang inhiwat nga orientation, comprehensive orientation. Aton dedicated tournament coordinators, man sa mga coach, sa aton mga athlete. Hiwat ina mga abyano dira sa Military School, San Nicolas National High School. Salig ba sa aton man nga Department of Education ang aton nga mga ginikanan na wala sang dapat ikakulba when it comes sa security, sa safety sang aton man nga mga student athlete. And sa subong mga abyan nagapadayon mga napaghiwat nato sang National Schools Press Conference aton man nga National Festivals of Talent umpisa last May 19 until May 23. Kaina mga abyan may ara sa ginhiwat nga sining tanghalan o siniliksik film show. Kasi mga abyan ka nagpakita sa ilang creative brilliance, editing skill, sining tanghalan. Ginhiwat sa Provincial Farmers Livelihood and Development Center. Ang aton mga abyan nga NFOT kang NSP hiwat ya sa Ilocos Sur. Walang aton nga palarong pambansa sa Ilocos Norte. So kainaman mga biyang ginhiwat ang sining tanghalan pintahusay. Sa diin 17 naman niya kayang artist halino sa 17 regions nagbuylog sa sining tanghalan. Good luck sa mga delegates naton for our larong pambansa National Press Conference, National Festivals of paano gamiton ining experience para sangkat pagginsang inor para nga i-enhance pagito ang inyong skills kag maka-learn sang madamo nga bagay syempre ang inyo man nga mga fellow learners. Samtang mga abyan update naton sa DSWD naglabot ng mga abyan sa 138 million pesos 121,659 pesos ang aton nga ginhatag nga assistance sobra sa 138.1 million pesos ang ginhatag sa mga families affected sa sininga paglupok sa bulkan kanlaw. Hope and pray man sa sitwasyon sang aton nga mga kauturan, mga IDPs naton kag syempre those nga mga nagatinirma sa ilang nga mga himatay. Duwing mas sa sininga paglupok sang kanlaon o kon ang activities sang aton nga bulkan kanlaw. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas 1:51 p.m. Wala na kita sa nabilin nga oras sa aton man nga pagpangalaga. Thank you so much sa inyo nga pag-upod sa bunga hapon. Kag syempre thank you man sa akon mga katuwang teknika. Sa studio, Engineer Roy Louie Kaipang kag sa among transmitter, Sir Jeffrey Bitita. Ako na lagit si Marian Grace Eranyata kag ini ang Balita Sosyal. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo
Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay, pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno, kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo.